Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Bago po ako magsimula, gusto ko naman batiin ng happy anniversary yung ating mga kasama sa online gathering. So ayan, ito po yung mga mukha ng nakasama natin. Tuwing gabi, alas 8 po yan. Kung gusto niyo pong mag-join, by the way, nag-meet kami nung ilan sa kanila, no? Mga first time kong na-meet. So, makailan lang yan. And kung gusto niyo pong mag-join, simpleng-simple lang po. Punta lang po kayo rito sa Redeemers Movement website, redeemer.world. And then click nyo lang yung join. At yan, meron ng join Zoom meeting. Makaka-join na po kayo dyan. Alas 8 po yan from Monday to Saturday. At may meet po kayong mga bagong kaibigan. So, tutuloy po natin yung ating series po patungkol sa 7 marks of a healthy family. Mga 7 palatandaan ng isang maayos, matiwasay, godly na pamilya. So ito po ay special devotional seminar at by the way, meron din po akong pre-prayer na mas mahabang version nito. Kasi po nabibitin ako sa 15 minutes. So, umpisa na po natin. Kamakailan, no? Yung una natin na tinalakay about culture and then communication. Ngayon naman po, community. Meaningful moments together. Now, yung ating talata pong pag-aaralan ay mula po sa Psalm 90 verse 12. Ang sabi po rito, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami magkaroon ng pusong may karunungan. At maalala niyo po, ito rin yung devotion natin ng mga nakaraan pa, matagal na, no? Na ito talaga, ina-apply ko sa buhay ko, binibilang ko yung mga araw. I have to make sure na nagiging productive ako every day. Now, pag in-apply po natin ito sa ating mga pamilya, napakaganda po, no? Meron po akong kakilala na isang OFW. Bata pa lang yung anak niya, umalis na. So, pagkakasal, umalis na. Hanggang sa maging senior citizen na doon sa ibang bansa. Tapos, nung bumalik, nagpundar ng car wash business, tumagal lang ng 1 taon, tapos namatay na siya. Tapos yung anak niya, matanda na rin, may anak na rin, may apo na siya. So, nakakalungkot lang sa mga ganong senaryo kasi meron kang anak na tumagal dito sa mundo ng 37 years, tapos hindi mo nakasama ng matagal. Yung pang 37, yung 1 taon lang out of 37 years, dun mo lang siya nakasama. Hindi pa madalas kasi may sarili na ring pamilya. Nakakalungkot lang yung mga ganong pagkakataon, no? Now, pag binibilang natin yung ating mga araw, sipin mo, meron kang, let's say, 70 years dito sa mundo. Pag binasa niyo po itong Psalm chapter 90, sabi rito sa verse 10, "Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures." Tapos, "Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom." Kung iba-budget mo yung 70 years or 80 years ng buhay mo, dapat nakikita mo saan mo i-spend to eh. Saan mo gagamitin yung buhay mo. Nakalungkot lang isipin kasi sa tindi ng kahirapan sa Pilipinas, minsan kailangan mo talaga you have to go to other countries to, earn money. Kaso po ang problema, nasa sacrifice yung ating pamilya. So yan po yung titingnan natin. Una po nating katuruan, mga kapatid. Ito yung dapat natin kinukonsider. Especially pag nalalayo tayo sa ating pamilya because of work. Number 1, the family is God's gift for our enjoyment. Yung pamilya po natin, regalo ng Diyos for our enjoyment. Ma-enjoy natin. Si Adan at Eva, si Adan, mag-isa lang siya. Nalulungkot siguro si Lord or sabi ni Lord, I don't know anong feeling ni Lord, no? Basta sabi niya, it's not good for man to be alone. Nilikhaan siya ng isa pang kasama, si Eva. Why? For our enjoyment. Ma-enjoy natin yung binibigay ng Diyos sa atin. Kung si Lord nga nagbibigay ng provision sa atin, yung mga pangailangan natin everyday for our enjoyment, for the glory of God, how much more binigyan ka ng hindi pera, hindi yung pangbakasyon mo, kundi anak, asawa. Regalo po sila ng Diyos. At for sure, no, pinakasalan mo yung asawa mo because, you enjoy his or her company. Na-enjoy mo nakasama siya. Kaya nga gusto mong spend yung, the rest of your life with your spouse because you're enjoying his or her company. Tapos pag binigyan ka ng anak, baby pa lang yung anak mo,
Ako nga, yung pakiramdam ko, nung pinanganak yung anak ko, sobrang kinikilig ako eh. First time ko nakita yung anak ko, yung panganay, no? So that's amazing. It's for our enjoyment. Minsan, pag nakikita mo yung mga anak mo dyan, nagsasabunutan, naghahabulan, nag-aaway, nagbabangayan, minsan naglalaro, nagtatawanan. Yung proseso ng pagpapalaki ng anak, no? It's for our enjoyment. Kahit yung kakulitan nila, it's for our enjoyment. Regalo po sila ng Diyos na dapat na-enjoy natin. Ang hirap nung malayo sa pamilya, tapos hindi mo na-enjoy yung inyong mga anak. So, napakahalaga rin na i-budget natin yung time natin eh. Na, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kailangan matuto tayong mag-decide na, okay, kahit dahil sa mahirap ang buhay, kailangan mag-abroad, kailangan magtrabaho ng matindi, pero hindi ito pwedeng magtagal. I need to spend time with my family. Kasi nilikha ng Diyos yung pamilya for our enjoyment. Number 2, the family is meant to grow together. Ang pamilya po, dinisenyo ng Diyos na, lumago, to grow together. Hindi po magkakahiwalay. Kailangan si tatay, si nanay, mga anak magkakasama. Darating yung time na hihiwalay lang yung anak kapag bubuo na ng sarili niyang pamilya. Bibigyan natin ng emphasis yung sa mga OFW kasi marami tayong kasamahan dito sa OFW, ng mga OFW. Kaya po napakahalaga na we work hard now. Ngayon na nasa ibang bansa tayo, we work hard so that we can spend more time with our family members. Ang problema po kasi madalas we work hard now pero we keep working hard and working long and working more kasi hindi tayo nakakapagpundar, hindi tayo nakakaipon. At hindi tayo natutulungan ng sarili nating pamilya na makaipon. Kaya yung bukas nating devotion, it's about finances. Kasi magkarugtong tong dalawa na to eh. Kailangan talaga pati finances madamay. We work as a team. So the family is meant to grow together. Grow together in terms of what? Spiritually. Hindi lang physical mga kapatid kasi minsan akala ng mga magulang, we grow together physically. Mapakain mo lang yung mga anak mo, that's it, no? Mapag-aral mo lang, that's it. No, we grow together spiritually, yung connection natin sa Panginoon. At the same time, relationally, yung connection natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak. So the family is meant to grow together. And number 3, the family is a reflection of the Trinity. Ito, kailangan mag-gets natin to. Yung lumikha sa atin, according to His image, Trinity yun. Sabi ng Diyos, let us make man in our image. Let us make, ang term pa na ginamit doon, basahin sa Genesis chapter 1, male and female, He created them. So, nag-uusap yung members of the Trinity. Tanda natin, isa lang yung Diyos na mayroong 3 members, 3 persona. Sabi niya, let us make man in our image. Yung babae, let us make woman in our image. So, yung babae at lalaki, nung nagsama sila, yung union na yon, nire-reflect nun yung Trinity. Ano ibig sabihin nun? Ang isang pamilya po, indivisible. Hindi pwedeng paghiwalayan, hindi pwedeng mag-away-away, hindi pwedeng magwatak-watak. Kasi yung creator natin, Trinity. One God with 3 members na united, indivisible. Hindi mo pwedeng paghiwalayan, hindi mo pwedeng pag-away-awayin. So, tayo po yung pamilya natin, reflection ng Trinity. Kaya po yung kasalanan, alam niyo po nung unang ginawa ng kasalanan sa buhay natin, pagwatak-watakin ng pamilya. Adan at Eva, nagkasala, nagsimula silang magsisihan. Nagsimula silang mag-away. Pamilya na Adan at Eva, si Cain at si Abel, nagpatayan pa. Pinaghihiwalay talaga eh. Yan ang trabaho ng Satanas, ng kaaway. Yan ang trabaho ng kasalanan, paghiwa-hiwalayin tayo. Pero pag naunawa natin na the family is God's reflection, magsisimula na tayong lumakad patungo sa original na disenyo ng Diyos. We have to be united. Hindi pwedeng mag-away-away, hindi pwedeng magwatak-watak. So bilang application po, number 1, grab every meaningful moments together. Dinisenyo ng Diyos na magkakasama talaga yung pamilya for our enjoyment, for the glory of God. And when we enjoy our spouse, our children, we do it for the glory of God. Natutuwa si Lord. Natutuwa si Lord na nakikita yung isang pamilya na united. Hindi nag-aaway-away. They create memories. Kumakain ng sabay-sabay. No?
nagpupunta sa beach, nag-e-enjoy. They're creating meaningful moments together. Sama-samang nagje-general cleaning ng bahay. Hindi yung nagje-general cleaning kayo, tapos yung isa, patamad-tamad, pahiga-higa pa, nood-nood ng TV. Let's create meaningful moments together. Be fully present. Hindi yung sama-sama kayong kumakain, tapos andyan nga yung nanay-tatay mo, pero nakafocus ka sa cellphone mo, yung isip mo nasa ibang mundo na. Be fully present. Create meaningful moments together. Kung ikaw naman parents, be fully present for your children. Ganun po dapat ang ginagawa nating lahat. Natutuwa po si Lord sa ganun. Bakit? Kasi regalo sila ng Diyos sa atin. Isipin mo, regalo ng Diyos yung pamilya mo, binigay sa iyo ng Panginoon, tapos hindi mo na-enjoy. Na-insulto si Lord sa ganun. Yung Diyos natin, He is the giver of our family. Yung family, they are gifts from God. Pag in-enjoy mo yan, natutuwa si Lord. Bakit? Regalo ni Lord eh. Natuwa ka sa regalo ni Lord. Pag ikaw, naiinis ka, nagagalit ka, o inaaway mo yung membro ng pamilya mo, para mong inaaway yung regalo sa ni Lord. Hindi natutuwa si Lord doon. Grab every meaningful moments together. And number 2, grow together spiritually and relationally. Again, ang paglago po bilang pamilya, hindi yan physical. Hindi yan basta mai-provide. Lalo na padre de pamilya. Ang padre de pamilya, ang laging iniisip, okay, mapakain ko kayo, that's enough. Mabigyan ko kayo ng mapaaral kayo, that's enough. Hindi ganun eh. Yung growth, maraming dimension yan, maraming aspect. Physical is just one of the many. Meron pang spiritual dimension. Role ng tatay at nanay, palakihin yung mga anak ng ayon sa kalooban ng Diyos. That's spiritual dimension. Connection with God. Tapos relational. We have to grow together in our relationship. That's another dimension. So, tayo pong mga membro ng pamilya, we grow together. Yung una sa relationship natin with the Lord, then relationship natin sa isa't isa, and we also grow physically. Hindi yung nagpapalaki, kundi nagiging healthy. So, yung topic po natin patungkol sa series natin na to, 7 marks of a healthy family. Gusto natin maging healthy yung pamilya natin, physically, spiritually, relationally, emotionally. We grow together as a family. And number 3 po, guard the family from threats of division. Sa pamilya po kasi, ang disenyo ng Diyos dyan, united. Kasi we're created in the image of God. Yung creator natin, united. Merong one God in 3 persons. Or merong 3 persons in one God. Yung 3 members of the Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, hindi nag-aaway-aaway, united yun. Now tayo bilang pamilya na nilikha ng Diyos according to His image, pinoprotektahan natin yon. Niiwasan natin yung magwatak-watak, mag-away-away. Nakakalungkot kasi isipin yung mga magkakapatid lumaki together, tapos nung nagtandaan na, nag-away-away, tapos hindi na nagbabate for a very long time. Kung ikaw naikinig ka, may kaaway kang kapatid mo, mag-sorry ka na. O kaya, kung siya may kasalanan, ikaw na yung magpakumbaba, mag-reach out ka dun sa tao na yon. Kasi sayang yung time. Hindi disenyo ng Diyos na yung mga kakapatid mag-away-away at hindi na magkasundo. Guard the family from threats of division. Tandaan natin yung verse natin, Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. We don't have all the time in the world. We don't have all the days. We don't have, infinite time. Now is the time to reconcile with our family members and friends. Now is the time to reconcile with the people na nakasakit sa atin o nasaktan natin. Kahit kapitbahay mo siya, kaibigan mo, lalo-lalo na pag membro ng pamilya mo. Teach us to number our days. Hindi pwedeng, antay mo pa bang mamamatay ka na, tsaka pa lang makireconcile sa mga mahal mo sa buhay. So, guard the family from threats of division. Para po sa ating discussion, 3 po ito, on a scale of 1 to 10, how united is your family? Sa scale ng 1 to 10, gaano ka-united ang pamilya mo? Number 2, what are your strengths and weaknesses? And number 3 po, what is God telling you to change for your family? Ano sinasabi sa inyo ng Diyos na dapat mong baguhin para sa iyong pamilya? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the gift of family.
Help us to cherish and grab every meaningful moment we share together, recognizing that blessings you place in our lives. Guide us to grow together spiritually and relationally, deepening our love for you and for one another. Strengthen our bonds so that we may reflect your grace in all we do. Lord, we ask for your protection over our family. Guard us from any threats of division or discord, and help us to stand united in your love. May our home be a sanctuary of peace and unity. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, si Brother Jerry. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ay palam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.